Habang malalim siya sa pag-iisip, may lumitaw sa likod niya. Ang taong iyon ay nagtanong kung hindi ba siya papasok. Sumigaw ang ating bida at sinabing, "Crap," nang marinig niya ang boses ng tao. Nang lumingon siya, nagulat siya na makita ang kanyang ama. Sinabi ng pinuno ng pamilya na pumasok siya. Habang nakaupo sa harap ng kanyang ama, nagsimulang manginig si Yang Chun. Hindi siya makapaniwala na sinabi niyang, "Crap," sa harap ng pinuno ng angkan. Tinanong ng pinuno ng angkan ang kanyang anak kung nakita na niya ang kanyang mga bagong katulong. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang ama na binati na niya ang mga katulong. Tinanong ng pinuno ng angkan si Yang Chun kung ano ang iniisip niya sa kanyang mga bagong katulong. Pinasalamatan ng ating bida ang kanyang ama sa pagtatalaga ng mga bagong katulong para sa kanyang kaginhawaan. Nais niyang magtanong ng mas marami ngunit pinutol siya. Sinabi ng pinuno ng pamilya sa kanyang anak na huwag nang magtanong pa. Tiniyak niya sa kanya na ibubunyag niya ang mga detalye sa tamang panahon. Tinanggap ni Yang Chun ang utos ng kanyang ama. Nang makita kung paano siya pinatahimik ng kanyang ama, napagtanto ng ating bida na in-hire ng kanyang ama sina Hyogon at Sila kahit na alam niya ang kanilang totoong pagkatao. Nagtaka siya kung may deal ba ang pinuno ng pamilya sa Sword Supreme. Sinabi ng pinuno ng angkan sa kanyang anak na huwag mag-alala tungkol sa mga maliliit na problema. Inutusan niya si Yang Chun na maghanda upang pumunta sa Unified Dragon Assembly bukas. Tinanggap ng ating bida ang utos. Sa sandaling tinanggap niya ang utos, sinubukan ni Yang Chun na alalahanin kung ano ang Unified Dragon Assembly. Matapos mag-isip ng ilang minuto, naalala ni Yang Chun ang uri ng lugar na pinapadala siya. Sa isang pagbabago sa eksena, makikita natin si Yang Chun na sinasabi sa kanyang bodyguard na hiwain ang kanyang lalamunan. Nagulat si Muyon nang marinig ito. Tinanong niya ang kanyang young master kung talagang ayaw niyang pumunta sa Unified Dragon Assembly. Sinabi ng ating bida sa kanyang bodyguard na wala talaga siyang interes. Ang Unified Dragon Assembly ay isang mahalagang kaganapan kung saan pumipili ng mga bagong miyembro ng Sword Unit. Ginaganap ito 2 beses sa isang taon para sa Sword Unit na nagtatrabaho sa pagsasara ng mga pintuan ng Demon Realm. Isinasapalaran nila ang kanilang buhay para sa ikabubuti ng Gu Clan at ng mga residente ng Shanxi. Inaasahan na ang mga mula sa direktang dugo ng Gu Clan ay kinakailangang dumalo sa ganoong kaganapan. Inutusan ni Yang Chun si Muyon na hiwain ang kanyang lalamunan. Tiniyak niya sa kanyang bodyguard na hindi na siya kailangang pumunta kung patay na siya. Kinuha ni Muyon ang isang scroll na naglalaman ng lagda ng pinuno ng angkan. Sinabi niya sa ating bida na papatayin siya mismo ng kanyang ama kung hindi siya pupunta. Ibinunyag niya sa ating bida na naroon ang isang lalaking kilala bilang si Elder Lee. Nagulat si Yang Chun nang marinig ito. Ibinunyag ni Muyon sa kanyang amo na nangako si Elder Lee na sasaktan siya kung hindi siya pupunta sa Unified Dragon Assembly. Habang nag-uusap ang dalawa, nagkarga ang ilang katulong sa karwahe. Hindi makapaniwala si Yang Chun na naroon din si Elder Lee. Sa mga elders, naniniwala ang ating bida na si Elder Lee ay napakasama at malupit. Palaging naniniwala ang matandang lalaki na inaasahan si Yang Chun na kumilos ng may tamang asal dahil siya ang tanging anak na lalaki ng kanilang pamilya. Sa madaling salita, nakita siya ng elder bilang isang taong responsable para sa karangalan at prestihiyo ng angkan. Bagaman hindi nagustuhan ng ating bida ang katotohanan na mahigpit ang lalaki sa kanya, iginagalang pa rin niya si Elder Lee. Ang elder ay isang napakaabala na lalaki. Kahit naabala siya, palagi niyang kikitain si Yang Chun upang turuan siya ng isang bagay kapag mayroon siyang oras. Dahil sa pagsita at parusa ng elder, palaging sinusubukan ng ating bida na iwasan siya hanggat maaari. Maging ang kanyang ama ay hindi nagbigay ng ganoong atensyon sa kanya. Sinabi ni Yang Chun na kahanga-hanga kung paano siya naging loser pa rin sa kabila ng lahat ng turo ng matandang lalaki. Tinanong ng ating bida si Muyon tungkol sa oras ng kanilang pag-alis. Ipinaliwanag ni Muyon sa kanyang amo na aalis sila sa sandaling handa na ang lahat. Habang nag-uusap sila, makikita natin ang ilang maid na pumupuri kay Sila. Sinabi nila na napakaganda niya. Habang nag-uusap sila, tinawag ng ating bida ang isang maid na kilala bilang Honghua. Tinanong niya ang maid kung hindi pa siya handa. Humingi ng tawad si Honghua sa kanyang amo.
Sinabi niya na sinusubukan niyang ihanda si CLA. Tinanong ni Yang Chun ang maid kung nagdulot ba ulit ng gulo ang ating dalaga. Bago pa siya makapagpaliwanag, lumabas si CLA at ipinakita sa ating bida ang kanyang mga bagong damit. Nagulat si Yang Chun na makita kung gaano kaganda ang dalaga. Dahan-daang namula ang kanyang mukha. Lumapit si CLA sa ating bida. Nang may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng dalaga kay Yang Chun na sinabi ng lahat na maganda siya. Humarap ang ating bida sa kabilang panig at tinanong ang dalaga kung ano ang kinalaman nito sa kanya. Kahit na sinabi niya ito, iniisip pa rin ni Yang Chun kung gaano kaganda si CLA. Nang may cute na tingin sa kanyang mukha, tinanong ni CLA ang kanyang young master kung nakikita rin siya nito bilang isang magandang tao. Nawalan ng kontrol ang ating bida at ganap na namula ang kanyang mukha. Humarap siya kay Muyon at sinabing kailangan na nilang umalis. Nagbago ang eksena at makikita natin si CLA na inilabas ang kanyang ulo habang gumagalaw ang karwahe. Masaya ang ating dalaga na nasa loob ng isang gumagalaw na karwahe. Hindi niya inaasahang napakabilis nito. Tinanong ni Honghwa si CLA kung ito ba ang unang beses niya sa isang karwahe. Sinabi ng ating dalaga na oo. Ipinaliwanag niya sa babae na palagi niyang iniisip na ang mga kabayo ay para sa pagkain. Hindi niya inaasahang ang isang kabayo ay kayang tumakbo ng ganoon kabilis. Habang nag-uusap sila, inilabas ni Yang Chun ang kanyang ulo at tinanong si Muyon tungkol sa lugar kung saan gaganapin ang Unified Dragon Assembly. Ibinunyag ni Muyon sa kanyang young master na ang kaganapan ay gaganapin sa Heavenly Exchange. Naalala ni Yang Chun na ito ang pinakasikat na shopping district sa Shonshi. Nagulat siya na naglagay ng ganoong pagsisikap si Elderly sa kaganapan. Pinayuhan ni Muyon ang kanyang young master na matulog muna dahil 4 na oras ang biyahe. Sinabi ng ating bida sa kanyang bodyguard na maganda ang kanyang payo. Ipinaliwanag niya kay Muyon na hindi siya makatulog dahil nag-training siya kagabi. Habang nag-uusap siya, narinig ni Yang Chun si CLA na ipinapaliwanag kung gaano kasarap ang karne ng kabayo kay Honghwa. Naiinis ang ating bida na napakaingay ng dalaga. Inilagay niya ang isang bagay sa kanyang bibig at sinabing tumahimik ito. Nang tiningnan niya kung ano ang inilagay ng ating bida sa kanyang bibig, nagulat si CLA na makita ang isang candy. Umupo siya at nagsimulang dilaan ang candy. Matapos bigyan ng dalaga ng candy, nagpa siya si Yang Chun na magpahinga. Sa susunod na eksena, makikita natin si CLA na ginigising ang ating bida upang humingi ng mas maraming candy. Napagtanto ng dalaga na wala ng anumang candy si Yang Chun. Tinanong ni Honghwa ang ating dalaga kung sinabi na ba niya sa ating bida na dumating na sila sa kanilang destinasyon. Sa sandaling narinig niya ito, itinaas ni Yang Chun ang kanyang ulo. Nang lumabas siya ng karwahe, nakita ng ating bida ang isang magandang makulay na lungsod na puno ng mga parol. Napagtanto ni Yang Chun na puno ang lungsod dahil ang kaganapan ay isang malaking festival sa Shonshi. Habang ini-stretch ng ating bida ang kanyang katawan, may lumapit upang salubungin siya. Binati ng lalaki ang ating bida at tinanong kung pagod ba siya mula sa kanyang paglalakbay. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Chun Ishil. Sinabi niya sa ating bida na siya ang Vice Merchant Head ng Heavenly Exchange. Nang may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Chun kay Yang Chun na karangalan niya na makilala ang Rising Star ng Gu Clan. Pinagsama ng ating bida ang kanyang kamay at ipinakilala din ang kanyang sarili sa lalaki. Ibinunyag ni Chun kay Yang Chun na ang unang araw ng kaganapan ay naganap ng maayos dahil kay Elderly at sa kanyang kapatid. Nag-alok si Chun na gabayan ng ating bida sa kanyang silid upang makapagpahinga siya. Naalala ng ating bida ang mukha ng kanyang kapatid nang banggitin siya ng lalaki. Umaasa siya na hindi niya ito makakasalubong sa panahong narito siya. Sa kasamaang palad para sa kanya, naging totoo ang kanyang pag-aalala. Nakita ni Yang Chun ang kanyang kapatid sa daan patungo sa kanyang silid. Tiningnan ng dalaga ang kanyang kapatid nang makita siya. Binati ng ating bida si Yonso. Sinabi ng dalaga na huwag siyang batiin dahil ayaw niyang marinig ang kanyang boses. Nang may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Yonso sa kanyang kapatid na huwag magdulot ng gulo sa Unified Dragon Assembly. Sinabi niya na walang mas nakakahiya kaysa sa pagpapahiya sa pangalan ng kanilang pamilya. Tiniyak ni Yang Chun sa dalaga na magiging tahimik siya na parang isang daga.
Sinabi niya na huwag siyang mag-alala sa kanya. Nagalit si Yeon-so nang marinig ito. Sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi siya nag-aalala sa kanya. Sa sandaling sinabi niya ito, napansin niya na nagtago si Seo-ah sa likod ng ating bida nang magkita ang kanilang mga mata. Naiinis si Yeon-so na makita ang ating dalaga. Sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi namamatay ang mga lumang gawi. Tinanong niya kung magiging ganito pa rin siya sa kaganapan. Hindi maintindihan ni Yang Chun kung ano ang sinasabi ng kanyang kapatid. Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Nang may bigo na tingin sa kanyang mukha, sinabi ni Yeon-so sa kanyang kapatid na hindi nagbabago ang mga tao. Sa sandaling sinabi niya ito, pumasok siya sa kanyang silid at sinara ng malakas ang pinto. Hindi maintindihan ng ating bida kung bakit kakaiba ang kilos ng kanyang kapatid. Humingi siya ng tawad kay Chun sa pagdudulot ng isang maliit na gulo. Tiniyak ng lalaki kay Yang Chun na ayos lang ito. Sinabi niya sa ating bida na normal lang para sa magkakapatid na mag-away. Sinabi ng ating bida sa lalaki na gusto niyang huminto sa isang lugar bago siya pumasok sa kanyang silid. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa isang malaking arena. Nagulat si Seo-ah na makita kung gaano kalaki ang arena. Sinabi niya sa ating bida na hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking gusali. Narinig ni Yang Chun na sinusukat ng mga merchant ang kanilang pinansyal na kapangyarihan sa pamamagitan ng kung gaano karaming pera ang inilalagay nila sa mga festival. Hindi inaasahan ng ating bida na ang Heavenly Exchange ay gagastos ng napakaraming pera sa isang festival. Ang kaganapan na naganap ngayon ay upang ipagdiwang ang Sword Unit at ang kanilang hindi kapani-paniwalang pagsisikap. Ang mga duelo ay gaganapin bukas upang pumili ng mga bagong miyembro ng Sword Unit. Masaya si Yang Chun na ang mga mula sa dugo ng Gu Clan ay hindi kailangang makilahok sa kaganapan. Ang kailangan lang niyang gawin ay panoorin ang mga duelo. Tiniyak ng ating bida sa kanyang sarili na walang mangyayari dahil ang kailangan lang niyang gawin ay manood. Sa sandaling sinabi niya ito, makikita natin ang isang malaking lalaki na nakatayo sa likod niya. Ang malaking lalaki ay nakasuot din ng parehong pulang damit bilang si Yang Chun. Sinabi ng malaking lalaki sa ating bida na nagulat siya na hindi siya tumakas. Nagulat si Yang Chun na marinig ang boses ng lalaki. Mabilis siyang lumingon. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay. Natakot si Yang Chun na makita ang kamay ng lalaki na paparating sa kanya. Napagtanto niya na kailangan niyang harangin ang atake. Sa pagkabigla ni Yang Chun, ang malaking lalaki ay simpleng tinapik lang siya sa ulo. Nang may ngiti sa kanyang mukha, tinanong ng malaking lalaki ang ating bida kung bakit siya natatakot. Tinapik niya ang ulo ni Yang Chun at tinanong kung bakit hindi siya tumakas nang makita niya ito. Pinaalalahanan ni Yang Chun ang lalaki na nangako siya na ititiklop siya sa kalahati kung hindi siya pupunta sa Shanxi. Nagulat ang matandang lalaki nang marinig ito. Tinanong niya ang ating bida kung sino ang nagsabi ng ganoong bagay. Sinabi ni Yang Chun na si Elder Lee iyon. Tumawa si Elder Lee nang marinig ito. Nagulat siya na nagsasalita ng pabalik ang ating bida. Napansin ni Yang Chun na palaging may kakaibang pagkaakit si Elder Lee sa kanya. Naniwala siya na ito ay dahil siya ang tanging anak na lalaki ng pinuno ng angkan. Nagulat si Seo-ah na makita ang malaking lalaki. Tinawag niya si Elder Lee na isang bear. Sinabi ng dalaga na ang mga oso ay kasing sarap ng mga kabayo. Nang may nakakatakot na tingin sa kanyang mukha, tiningnan ni Elder Lee si Seo-ah. Kinabahan ang ating dalaga nang makita ang tingin sa mga mata ng lalaki. Nais niyang magpatuloy sa pagsasalita ngunit agad siyang tumahimik nang makita ang tingin sa mga mata ng lalaki. Natakot si Seo-ah. Mabilis siyang nagtago sa likod ni Yang Chun. Sinabi ng ating bida kay Elder Lee na tatakutin niya ang mga tao kung ipagpapatuloy niya ang pagtingin sa kanila ng may ganoong nakakatakot na tingin. Tumawa ang malaking lalaki at tinanong si Yang Chun kung si Seo-ah ba ay kanyang kerida. Nagulat ang ating bida na marinig ang tanong. Sinabi niya na tingnan ang mga damit ni Seo-ah. Sinabi niya na ang ating dalaga ay isang katulong. Nalungkot si Elder Lee sa sagot ni Yang Chun. Sinabi niya sa ating bida na tatanggapin niya ang kanyang sagot. Pinaalalahanan ni Elder Lee ang ating bida na bukas na ang Unified Dragon Assembly. Sinabi niya kay Yang Chun na matulog na agad. Ipinaliwanag niya sa ating bida na kailangan pa rin niyang makilahok sa kaganapan kahit na manunood lang siya. Mabilis na tumakbo si Seo-ah sa exit nang marinig niya ito.
Sinabi niya kay Yang Chun na umalis na sila kasama niya bago sila kainin ng Second Elder. Tinanggap ng ating bida ang utos ng Second Elder. Bago siya makalabas, tinawag siya ng Second Elder. Nang mingiti sa kanyang mukha, inihawak ng matandang lalaki ang kanyang kamay sa kanyang leeg at sinabi kay Yang Chun na gagawin niya ito sa kanya kung susubukan niyang tumakas. Agad na naintindihan ng ating bida ang banta ng lalaki. Matapos marinig ang sinabi ng lalaki, lumapit si Yang Chun kay CLA. Tinanong ng ating dalaga si Yang Chun kung kakainin ba sila ng bear. Sinabi ng ating bida na bago siya, uunahin muna siyang sakalin. Sumigaw si CLA nang marinig ito. Habang naglalakad palayo, may napagtanto si Elderly. Napansin niya na may kakaiba kay Yang Chun. Kinabukasan, makikita natin ang maraming tao na nagtipon para sa Unified Dragon Assembly. Habang tinitingnan ng mga taong nakapila para sa kaganapan, ipinaliwanag ni Yang Chun sa kanyang bodyguard na inakala niyang magsisimula ang kaganapan sa umaga. Sinabi niya kay Muyon na ang kaganapan ay tiyak na magsisimula sa hapon. Ayon kay Muyon, ang mga tao mula sa maraming angkan sa Shanxi, o sino man na kayang patunayan ang kanilang pagkakakilanlan ay pinapayagang makilahok. Sinabi ng bodyguard sa kanyang amo na hindi niya inaasahang marami ang magpapakita. Pinaalalahanan ni Yang Chun ang lalaki na isang malaking bagay ang maging miyembro ng isang sword unit. Habang nagsasalita ang ating bida, nagtago si CLA sa likod niya. Nang may nanginginig na tono sa kanyang boses, tinanong niya si Yang Chun kung tatanggalin ba ng Bear Grandpa ang kanyang ulo. Tinanong niya ang ating bida kung hindi ba nila pwedeng hilingin sa Second Elder na mag-hibernate. Naiinis si Yang Chun nang marinig ito. Sinabi niya sa ating dalaga na sana ay nanatili na lang siya sa silid kung ganoon siya ketekot. Pinaalalahanan ni CLA ang ating bida na sinabi ng kanyang grandpa na damaykit siya sa kanya. Alam ni Yang Chun na hindi niya pwedeng utusan ng ating dalaga na suwiin ang Sword Supreme. Tiniyak ng ating bida kay CLA na ayos lang ang lahat. Sinabi niya na kayang talunin ni Muyon ang Bear Grandpa. Masaya si CLA na marinig ito. Tinanong ni Muyon ang kanyang amo kung sino ang Bear Grandpa. Ibinunyag ng ating bida sa lalaki na ang tinutukoy ni CLA ay ang Second Elder. Sinabi ni Muyon sa ating bida na imposible para sa kanya na masaktan ang Second Elder. Sinabi niya sa kanyang amo na maging mas magalang sa pagtawag sa Second Elder. Nagpasya ang ating bida na asarin si CLA. Sinabi niya na hindi kayang talunin ni Muyon ang Bear, kaya kailangan nilang ibigay ang kanyang ulo. Nagulat si CLA nang marinig ito. Nang may nanginginig na tono sa kanyang boses, sinabi niya sa ating bida na ayos lang siya kung magiging masaya ang lahat sa kanyang ulo. Sinabi ni Yang Chun kay CLA na nagbibiro lang siya. Habang naglalaway ng husto, itinuro ng ating dalaga ang isang food cart. Sinabi niya sa ating bida na sinabi ng kanyang grandpa na ang mga multo na namamatay ng busog ang tiyan ay mukhang mas maganda. Tiniyak ni CLA kay Yang Chun na ang mga multo na namamatay habang kumakain ng dumplings ay mukhang napakaganda. Napagtanto ni Yang Chun na gusto ng ating dalaga na bilhan siya ng dumplings. Habang nag-o-order ang ating dalaga ng dumplings, sinabi ni Muyon na maganda ang pagtrato niya kay CLA. Nang may kinakabahan na tingin sa kanyang mukha, tinanong ni Yang Chun ang kanyang bodyguard kung hindi ba niya nakita na nagmakaawa ang ating dalaga na bilhan siya ng dumplings. Sa totoo lang, hindi alam ni Yang Chun kung paano niya tretuhin si CLA. Ito ay dahil nakilala niya ito ng ilang beses sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi ng ating bida sa kanyang bodyguard na hindi lubos na naintindihan ni CLA kung ano ang kailangan upang maging isang katulong. Nang mingiti sa kanyang mukha, sinabi ni Muyon sa kanyang amo na binilhan pa rin niya ang ating dalaga ng dumpling sa kabila ng pagiging katulong nito. Hindi alam ni Yang Chun kung paano ipapaliwanag ito. Ipinagmamalaki ni Muyon ang kanyang young master. Sinabi niya sa ating bida na iba siya sa mga alingaw-ngaw. Ipinaliwanag ng lalaki kay Yang Chun na gumawa siya ng isang hanggal na pagkakamali sa paniniwala sa mga alingaw-ngaw. Sinabi niya sa ating bida na marami pa siyang kailangang matutunan. Sinabi ni Yang Chun sa lalaki na masyado siyang nagbibigay kahulugan sa mga simpleng dumplings. Sa sandaling sinabi niya ito, napagtanto ng ating bida na may binanggit si Muyon tungkol sa mga alingaw-ngaw. Tinanong niya ang kanyang bodyguard kung kailan siya nagsimulang magtrabaho sa kanya.
Ibinunyag ni Muyon kay Yang Chun na nagsimula siyang magtrabaho 2 linggo na ang nakalipas. Napagtanto ni Yang Chun na si Muyon ay itinalaga sa kanya bago siya bumalik sa nakaraan. Ito ang dahilan kung bakit niya naririnig ang ilang alingaw-ngaw. Habang nag-iisip si Yang Chun, may sumisigaw sa kanyang amo. Nagulat ang ating bida na marinig ang malakas na tunog. Sinabi ng tao sa kanyang amo na hindi siya dapat gumala sa ganoong mapanganib na lugar. Sinabi ng dalaga sa babae na labis siyang nag-aalala. Sinabi ng dalaga sa kanyang bodyguard na walang masamang mangyayari sa isang lugar kung saan nagaganap ang Unified Dragon Assembly. Ito ay dahil napakaraming miyembro ng Gu Clan sa lungsod. Habang tinitingnan siya mula sa likod, nakilala ni Yang Chun ang boses ng dalaga. Umaasa siya na hindi yun ang taong iniisip niya. Sinabi ng bodyguard sa kanyang amo na nag-aalala siya na baka makasalubong nila ang tagapagmana ng Gu Clan. Nagulat ang ating bida na marinig ang bodyguard na nag-uusap tungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang babae ay nag-uusap tungkol sa iba. Sinabi niya sa kanyang sarili na mayroong ilang lalaki sa Gu Clan. Sinabi ng dalaga sa kanyang bodyguard na hindi mangyayari ito. Ipinaliwanag niya sa bodyguard na hindi niya maaaring makilala ang tagapagmana dahil napakaraming tao sa paligid. Nagulat si Yang Chun na marinig ang sinabi ng dalaga. Ang pangungusap ay mukhang masama sa kanya. Sa sandaling naisip ito ng ating bida, ang dalaga na nakasuot ng itim na damit ay lumingon at nakita siya. Nagulat ang dalaga na makita si Yang Chun. Si Yang Chun at Muyon ay kinabahan din nang makita ang dalaga. Hindi alam ng dalaga kung ano ang sasabihin. Lumapit ang bodyguard sa kanyang amo at bumulong sa kanya. Sinabi niya kay Yang Chun na ang ekspresyon ng dalaga at ng kanyang gwardya ay parang nakakita sila ng isang nakakatakot na bagay. Tinanong niya ang ating bida kung kilala niya ang dalaga. Hinding-hindi makakalimutan ni Yang Chun ang dalaga sa harap niya. Naalala niya ang kanyang buhok na bumabagsak sa kanyang balikat at ang kanyang itim na mga mata. Naalala ng ating bida ang singsing sa kanyang kamay. Ang singsing ay naglalaman ng isang simbolo na lumalabas kapag tiningnan ng malapitan. Alam na ni Yang Chun ang kahalagahan ng singsing. Ito ay isang bagay na nagmula sa Hebei Pang Clan. Naalala ng ating bida ang dalaga bilang kanyang dating nobya. Ang kasal ni Yang Chun ay inayos sa Hebei Clan. Ito ay isa sa 4 na pinakamalaking angkan. Ang kasal ay inayos para sa isang simpleng dahilan. Ang Gu Clan ay kasing prestihiyoso ng anuman sa 4 na angkan at mayroon silang anak na halos pareho ang edad sa anak na babae ng Hebei Pang Clan. Si Yang Chun ay nakatakdang maging tagapagmana kung walang nangyari. Naniwala ang Pang Clan na ang isang arranged marriage sa Gu Clan ay magiging kapaki-pakinabang. Ang isyu ng kasal ay nasa gulo na idinulot ng ating bida noong mas bata pa siya. Napakaraming masamang alingaw tungkol sa kanya. Siya ay isang tao na dating nagpapabies sa training upang magdulot ng gulo. Ang mga alingaw ay hindi naging maganda sa Pang Clan. Siyempre, ang talagang nagpabagsak sa kasal ay ang mga bagay na sinabi ni Yang Chun sa dalaga. Tinanong ng dalaga ang ating bida kung bakit siya naroon. Pinaalalahanan ni Yang Chun na ang kanyang pamilya ang nagho-host ng kaganapan. Tinanong niya kung bakit siya pumunta. Sinabi ng dalaga sa ating bida na may kailangan siyang gawin. Sinabi niya kay Yang Chun na hindi pag-aari ng kanyang pamilya ang buong Shanxi. Sinabi niya na hindi niya kailangang i-report ang kanyang mga galaw sa kanya. Sinabi ni Yang Chun sa kanya na wala siyang pakialam. Naiinis ang dalaga na marinig ito. Pinaalalahanan niya ang ating bida na mas matanda pa rin siya ng 1 taon sa kanya. Humingi ng tawad si Yang Chun sa kanya. Sinabi niya na nakalimutan niya. Habang nag-uusap sila, nakita ng ating bida si Ciel na naglalakad palayo. Sinabi niya sa kanya na sumunod sa kanya kung nabili na niya ang dumplings. Habang hawak ang maraming dumplings, maingat na gumalaw si Ciel sa likod ni Yang Chun. Sinabi ng ating bida sa dalaga na magkaroon ng isang magandang pananatili. Siya at ang kanyang bodyguard ay naglakad sa tabi ng dalaga. Sinabi ng ating bida na abala siya. Sinabi niya na magkikita sila mamaya. Nagulat ang dalaga na marinig ito. Mabilis siyang lumingon. Nais niyang sabihin ang isang bagay kay Yang Chun ngunit nagpasya siyang huwag na lang magsalita. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na abala siya sa pag-aasikaso sa kanyang kapatid. Napansin ng dalaga na naglalakad si Ciel sa tabi ng ating bida. Sigurado siya na hindi pa niya nakikilala ang ating dalaga.
Nagulat ang dalaga na makita ang isang cute na katulong sa tabi ni Yang Chun. Nagtaka siya kung nagbago na ba ang ating bida. Sa sandaling naisip niya ito, naalala ng dalaga ang kanyang unang pagtatagpo kay Yang Chun. Tinanong ng ating bida ang dalaga kung sino siya. Sinabi niya na isa lang siyang anak ng Kerida. Siyempre, nagalit ang dalaga nang marinig ito. Umakyat siya sa lamesa at hinawakan ang damit ni Yang Chun. Nang may nakakatakot na tingin sa kanyang mukha, sinabi ng dalaga sa ating bida na ulitin ang sinabi niya. Nang may mayabang na tingin sa kanyang mukha, tinanong ni Yang Chun ang dalaga kung mali ba siya. Sa sandaling narinig niya ito, sinuntok ng anak na babae ng pinuno ng angkan si Yang Chun sa mukha. Sinabi ng dalaga sa kanyang bodyguard na handa siyang tiisin ang lahat kahit na para sa isang arranged marriage. Sinabi niya kay Yang Chun na handa siyang pakasalan siya sa kabila ng lahat ng mga nakakatakot na alingaw tungkol sa kanya. Sinabi niya na handa siyang gawin ang anuman para sa kanyang angkan. Mabilis na lumapit ang bodyguard sa kanyang amo. Nagmakaawa siya na kumalma ito. Itinaboy ng dalaga ang kanyang bodyguard. Lumapit siya sa ating bida at itinaas ang isang upuan. Sinabi niya kay Yang Chun na patay na siya. Matapos maalala ang sinabi ng ating bida sa kanya, tiniyak ng dalaga sa kanyang sarili na walang nagbago kay Yang Chun. Habang nag-iisip siya, kinuha ng ating bida ang ilang plato ng dumplings mula kay CLA. Tiniyak ng dalaga sa kanyang amo na kaya niyang dalhin ang mga plato. Sinabi ng ating bida na hindi siya mukhang maayos. Sinabi niya na matutulungan niya siya. Nag-alok din si Muyon na tulungan si Yang Chun. Sinabi ng ating bida sa kanyang gwardya na mag-focus sa kanyang tungkulin. Sinabi niya na kailangan nilang magdala ng ilang dumplings kay Hongwa kung may natitira pa. Nagulat ang dalaga nang makita ang ginawa ng ating bida. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa ating bida. Mabilis na inalis niya ang ideyang ito sa kanyang ulo. Sinabi niya sa kanyang sarili na dapat ay nasa magandang mood lang si Yang Chun ngayon. Tiniyak niya sa kanyang sarili na imposible para sa baliw na iyon na maging matanda. Habang nakatingin sa ating bida, sinabi ng dalaga sa kanyang sarili na mayroong isang maliit na posibilidad na magbago ang ating bida. Bago pa makapasok si Yang Chun at ang kanyang bodyguard sa gusali, narinig nila ang isang taong sumisigaw sa isa pang tao. Mabilis na lumingon ang ating bida at ang kanyang grupo. Naiinis si Yang Chun na maraming tao ang nagpaparamdam sa kanya ng takot ngayon. Tinanong ni Muyon ang kanyang young master kung ayos lang siya. Tiniyak ng ating bida sa kanyang bodyguard na ayos lang siya. Tinanong ni CLA ang kanyang amo kung ligtas ba ang mga dumplings. Sinabi ng ating bida sa kanya na tumahimik. Sinabi ng taong sinigawan sa lalaki sa harap niya na ang kanyang problema ay hindi malulutas sa pamamagitan ng pagsigaw. Sinabi niya sa lalaki na kumalma. Inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa lamesa at ipinaliwanag sa lalaki na wala siyang maraming oras. Tinanong niya ang attendant kung siya ba ang magiging responsable kung mahuli siya. Nang may seryosong tingin sa kanyang mukha, tinanong ng attendant ang lalaki na ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin sa getting caught. Kinabahan ang binata nang marinig ito. Napagtanto niya na nagkamali siya. Sinabi niya sa lalaki na hindi niya kailanman sinabi ang ganoong bagay. Tinanong ng attendant ang lalaki kung nagbibiro ba ito sa kanya. Tinanong ni Muyon ang kanyang amo kung dapat ba silang tumulong. Pinaalalahanan ng ating bida ang kanyang bodyguard na sinuman ay maaaring makilahok sa Unified Dragon Assembly, hanggat kaya nilang patunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Ipinaliwanag ni Muyon sa ating bida na tinatanong niya kung dapat ba nilang payagan ang lalaki na magpatuloy sa pagdulot ng eksena. Ipinaliwanag ni Yang Chun sa kanyang bodyguard na hindi bago ang makita ang isang taong nag-aaway sa Unified Dragon Assembly entry. Tiniyak niya kay Muyon na ang mga martial artist ng Gu Clan na naka-standby ay aalagaan ang issue. Isa sa mga martial artist ang lumapit sa lalaki at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Sinabi niya sa lalaki na itigil ang kanyang ginagawa dito. Sa sandaling hinawakan ng martial artist ang kanyang balikat, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at ibinagsak siya sa lupa. Nagulat ang attendant nang makita ito. Tinanong niya ang lalaki kung ano ang ginagawa niya. Nang may malamig na tingin sa kanyang mga mata, sinabi ng lalaki sa attendant na naipakita na niya ang kanyang kasanayan. Tinanong niya ang attendant kung maaari na ba siyang makilahok ngayon. Tinanong ng attendant ang lalaki kung baliw ba siya.
Sinabi niya na hindi siya maaaring makilahok matapos patumbahin ang kanilang martial artist. Ipinaliwanag ng lalaki sa attendant na ipinapakita lang niya ang kanyang mga kasanayan. Habang pinapanood ang lalaki at ang attendant na nag-aaway, tinanong ni Muyon ang kanyang amo kung dapat na ba silang makialam ngayon. Sa sandaling sinabi ito ng bodyguard, ipinaliwanag ni Sila kung ano ang nakita niya sa isang hanggal na paraan. Sinabi niya sa ating bida na ibinagsak ng lalaki ang martial artist na parang wam. Naglakad si Yang Chun pasulong at sinabi kay Muyon na sumunod sa kanya. Nagulat ang bodyguard nang marinig ito. Tinanong niya ang ating bida kung tama bang iwanan ang lalaki doon. Nang may kinakabahan na tingin sa kanyang mukha, ipinaliwanag ni Yang Chun kay Muyon na ayaw niyang masangkot sa issue. Sinabi niya sa kanyang bodyguard na pumasok na sila kasama niya. Nais ni Muyon na makipagtalo sa kanyang amo. Tiniyak ni Yang Chun sa kanya na aalagaan ito ng iba. Sa sandaling sinabi niya ito, sinabi ng attendant sa lalaki na hindi niya maaaring makuha ang mga bagay sa paraang gusto niya. Ipinaliwanag niya sa lalaki na mayroon silang sariling mga alituntunin. Sinabi niya na hindi siya maaaring pumasok kung hindi siya maayos na makilala. Tinanong ng lalaki ang attendant kung hindi ba sapat ang kanyang mga kasanayan. Sinabi ng attendant sa lalaki na wala siyang issue sa kanyang mga kasanayan. Naiinis ang lalaki nang marinig ito. Tinanong niya ang attendant kung binabastos ba niya ang young clan head ng Pang clan. Si Yang Chun at ang anak na babae ng Pang clan ay lumingon nang marinig nila ito. Nagulat sila na marinig ang binata na tinutukoy ang kanyang sarili bilang ang young clan head ng Pang clan. Sa susunod na eksena, dinala tayo sa nakaraan. Makikita natin ang nyebe na bumabagsak sa isang malaking manor. Tinanong ni Aoi ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki kung ano ang ginagawa niya. Nang may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, binati ng binata ang kanyang kapatid. Sinabi niya na nagpapainit siya sa tabi ng apoy dahil malamig sa lahat ng dako. Ipinaliwanag niya sa kanya na nagpasya siyang mag-ihaw ng isang matamis na patatas dahil malapit siya sa apoy. Sinabi ni Aoi sa kanyang kapatid na wala siyang interes na malaman kung bakit nagsimula siya ng apoy sa tabi ng kanyang silid. Sinabi niya sa kanyang kapatid na sabihin lang kung ano ang plano niyang gamitin ang plaka sa kanyang kamay. Nang may ngiti sa kanyang mukha, ipinaliwanag ng binata sa kanyang kapatid na masyadong matagal maluto ang matamis na patatas. Sinabi niya na gusto niyang gamitin ang plaka upang palakasin ang apoy. May itinapon si Aoi sa ulo ng kanyang kapatid sa sandaling sinabi niya ito. Nagulat ang lalaki na makita ito. Pinaalalahanan niya na sinasaktan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Sinabi ni Aoi na nararapat lang sa kanya na masaktan. Tinanong niya kung hindi ba niya alam kung ano ang kasalukuyang hawak niya sa kanyang kamay. Sinabi ng lalaki sa kanyang kapatid na may hawak siyang panggatong. Pinaalalahanan ni Aoi ang kanyang kapatid na ang plaka ng Pang clan ay ibinigay sa kanya ng pinuno ng angkan mismo. Ibinigay ito sa lalaki bilang gantimpala sa pagiging top student mula sa Divine Dragon Academy at sa pagiging pinakabatang tagapagmana sa kasaysayan. Sinabi ni Aoi sa kanyang kapatid na alam niya kung ano ang magagawa niya sa plaka. Ibinunyag ng lalaki sa kanyang kapatid na gusto niyang gamitin ito upang palakasin ang apoy. Kinuha ni Aoi ang patatas mula sa kanyang kapatid at sinubukang saktan siya gamit ito. Mabilis na tinakpan ng lalaki ang kanyang ulo. Nagpa siya ang dalaga na huwag na lang gumawa ng anuman. Sinabi niya sa kanyang kapatid na kailangan niyang kumilos ng mas parang isang tagapagmana. Tumawa ang lalaki nang marinig ang salitang tagapagmana. Nagulat si Aoi na makita ang tingin sa mukha ng kanyang kapatid. Ibinunyag niya sa kanyang kapatid na hindi niya masabi kung ano ang iniisip niya minsan. Pinaalalahanan niya ang kanyang kapatid na mayroon siyang lahat ng mga kasanayan at talento sa kabila ng pagiging bata at siya ay pinili na maging tagapagmana. Sinabi ni Aoi sa kanyang kapatid na mukha siyang hindi nasisiyahan kahit na mayroon siyang ilang tagumpay. Nang may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng lalaki sa kanyang kapatid na hindi siya hindi nasisiyahan. Tumangala siya at ibinunyag sa kanyang kapatid na gusto lang niyang umalis sa manor. Habang hinihipa ng isang patatas, sinabi ni Aoi sa kanyang kapatid na maaari siyang umalis at bumalik mamaya. Nagulat ang lalaki nang marinig ang ideyang ito. Sa susunod na eksena, makikita natin si Aoi na nagbabasa ng isang sulat mula sa kanyang kapatid.
Sinabi ng Hangul na pumunta siya sa labas sandali. Kinuyom ni Aoi ang papel sa galit. Hindi siya makapaniwala na tinawag ng kanyang kapatid na little time ang 4 na buwan. Habang hawak niya ang papel, sinabi ng kanyang bodyguard na natagpuan na ng beggar sect ang kanyang kapatid. Ibinunyag ng bodyguard kay Aoi na ang kanyang kapatid ay nasa Shonshi. Nagulat ang dalaga na ang kanyang kapatid ay pumunta ng napakalayo. Nagbago ang eksena at ibinalik tayo sa kasalukuyan. Makikita natin ang young master na nakikipagtalo sa attendant. Sinabi niya sa attendant na naipakita na niya ang lahat na kaya niyang gawin. Tinanong ng attendant ang young master kung ano ang gagawin nito para sa kanya. Nang may galit na tingin sa kanyang mukha, nagmakaawa ang lalaki sa attendant na payagan siyang makilahok sa kaganapan. Sinabi ng attendant sa young master na kumalma. Nais niyang ipaliwanag ang kanyang sarili ng mas maraming ngunit pinutol siya ng lalaki. Sinabi niya sa attendant na wala siyang maraming oras. Tinanong niya ang attendant kung kailangan ba niyang ipakita ang Dark Knight Blade bago siya paniwalaan. Sinabi ni Muyon sa kanyang amo na binanggit lang ng lalaki ang Dark Knight Blade. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang bodyguard na ang teknik ay exclusibo sa direktang dugo ng Pang Clan. Nagtaka ang ating bida kung talagang tinitingnan niya ang young clan head ng Pang Clan. Nagpasya si Yang Chun na umalis agad. Ayaw niyang aksidenteng masangkot sa isang bagay na hindi niya pinakikialaman. Sa sandaling lumingon ang ating bida, lumitaw si Elder Lee sa harap niya. Hinawakan ng lalaki ang ulo ni Yang Chun. Sinabi ni Elder Lee sa lalaki na dapat ay siya ang young clan head kung alam niya ang tungkol sa Dark Knight Blade. Sa sandaling hinawakan ng elder ang kanyang ulo, napagtanto ni Yang Chun na sira na siya. Sinabi ni Elder Lee sa attendant na payagan ang young master na makilahok dahil sapat na ang kanyang kasanayan. Pinagsama ng young master ang kanyang kamay at yumuko nang makita si Elder Lee. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa lalaki bilang Pang Wu Jin. Tinawag niya si Elder Lee bilang Grandmaster Pure Flame Fist ng kilalang Gu Clan. Sinabi niya kay Elder Lee na karangalan niya ang makilala siya. Nagsimulang tumawa si Elder Lee nang marinig kung paano siya binati ni Wu Jin. Sinabi niya sa binata na matagal na niyang hindi naririnig ang titulong iyon. Tiniyak niya kay Wu Jin na maaari siyang makilahok sa kaganapan. Sinabi ng attendant sa elder na kailangan nilang kumpirmahin kung si Wu Jin ba talaga ang young master ng Pang Clan. Tiniyak ni Elder Lee sa lalaki na si Wu Jin ay tunay na young clan head. Nagulat ang attendant nang marinig ito. Sinabi ng elder sa lalaki na si Wu Jin ay eksaktong kamukha ng kanyang ama. Sinabi niya na ang binata ay may pisikal na katangian ng isang Pang. Ayon kay Elder Lee, ang itim na singsing sa kamay ni Wu Jin ay sapat na upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Napansin ni Yang Chun na ito ang parehong singsing na suot ni Aoi. Hindi siya makapaniwala na ang Hangul na ito ay talagang ang young clan head ng Pang Clan. Nang may ngiti sa kanyang mukha, tinanong ni Elder Lee si Wu Jin kung ano ang dahilan kung bakit ang tagapagmana ng Pang Clan ay gustong makilahok sa isang kaganapan na ang layunin ay pumili ng mga bagong miyembro para sa sword unit ng Gu Clan. Nang may tiwala sa kanyang mukha, sinabi ni Wu Jin sa lalaki na hindi masaya sa Pang Clan. Nagsimulang tumawa si Elder Lee nang marinig ito. Sinabi niya kay Wu Jin na hindi masama ang kanyang dahilan. Nagtaka ang ating bida kung nawalan na ba ng pag-iisip si Wu Jin. Tinanong ni Elder Lee ang lalaki kung nakakuha ba siya ng pahintulot mula sa kanyang pamilya. Sinabi ni Wu Jin sa elder na tumakas siya mula sa bahay dahil hindi niya inisip na papayagan siya ng kanyang pamilya na pumunta. Mas lalong tumawa ang elder nang marinig ito. Tinanong niya ang ating bida kung narinig ba niya ang sinabi ng lalaki. Nagtaka ang ating bida kung Hangul ba si Wu Jin. Napansin ng elder na si Wu Jin ay mahusay na sinanay. Tinanong niya ang lalaki para sa kanyang edad. Sinabi ni Wu Jin sa elder na magiging 23 siya ngayong taon. Nagulat ang elder nang marinig ito. Napagtanto niya na ang Pang Clan ay nagpapalaki ng isang napakalakas na halimaw. Habang nakatingin kay Yang Chun, sinabi ng lalaki kay Wu Jin na sana ang kanilang maliit na Hangul ay tulad niya. Hindi alam ng ating bida kung ano ang sasabihin sa elder. Lumapit si Muyon sa kanyang amo at tiniyak na hindi siya ang tinutukoy ng elder.
Tinanong ni Sila ang ating bida kung bakit siya tinatawag na hanggal ng matandang lalaki. Sinabi ni Yang Chun sa dalawa na tumahimik. Sinabi niya na mas sinasaktan nila siya kaysa sa elder. Hindi naman talaga nag-alala ang ating bida sa sinabi ng elder. Habang nakatingin kay Wu Jin, napagtanto ng ating bida na tama ang elder sa pagtawag sa kanya na isang halimaw. Naalala ni Yang Chun na si Wu Jin ay malapit nang tumanggap ng titulong Blade Emperor. Naging sigurado ang ating bida na si Wu Jin ay mula sa Pang Clan. Naalala niya na may isa pang tao mula sa Pang Clan na nasa lugar din. Sa sandaling naisip niya ito, tinawag ni Aoi ang kanyang kapatid. Masaya si Wu Jin na makita ang kanyang kapatid. Sa sandaling lumapit ang dalaga sa kanya, ginamit niya ang kanyang paa upang sipain ang kanyang mukha, na nagpatalsik sa hanggal. Nang may nakakatakot na aura sa paligid niya, tinawag ni Aoi ang kanyang kapatid na isang walang kwentang bastard. Hindi siya makapaniwala na inangkin niya na siya ang tagapagmana nang tumakas siya mula sa bahay matapos mag-iwan ng isang sulat. Sinabi ni Wu Jin sa kanyang kapatid na kumalma at pakinggan siya. Nang may nakakakilabot na tingin sa kanyang mukha, tinanong ni Aoi ang lalaki kung ano ang gusto niyang sabihin. Nagulat si Wu Jin na binigyan siya ng kanyang kapatid ng pagkakataon. Nagmakaawa siya na patawarin siya. Sa sandaling narinig niya ito, sinimulan ni Aoi na bugbugin ang kanyang kapatid. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung bakit siya tumakas mula sa bahay at sinubukang sumali sa sword unit ng ibang angkan. Tinanong niya kung nawalan na ba siya ng isip. Nagmakaawa si Wu Jin sa kanyang kapatid na patawarin siya. Nagulat si Yang Chun na makita ito. Sinabi niya sa elder na mas mabuti na pigilan nila si Aoi dahil baka patayin niya ang kanyang kapatid. Tiniyak ng second elder sa ating bida na maayos ang lahat. Sinabi niya na ang mga lalaki mula sa Pang Clan ay matitibay at kayang tiisin ang pagtama ng isang metal rod. Tinawag ni Wu Jin ang Grandmaster at nagmakaawa na iligtas siya. Tinanong ni Yang Chun ng elder kung sigurado siya sa sinabi niya. Sinabi ng second elder kay Aoi na itigil ang pagbugbog sa kanyang kapatid. Sinabi niya na baka patayin niya ito. Naiinis si Aoi na may kausap sa kanya. Nais niyang sampiin ng taong namagitan ngunit mabilis niyang isinara ang kanyang bibig nang napagtanto niya na ang Grandmaster, iyon. Lumingon si Aoi at binati ang second elder. Humingi siya ng tawad sa lalaki sa pagkakita sa kanya at sa kanyang kapatid na nag-aaway dahil sa mga walang kwentang isyu sa pamilya. Tiniyak ng elder na ayos lang ito. Sinabi niya na nasiyahan siya sa pakikipagkita sa isang taong kasing nakakatawa ni Wu Jin. Tiniyak ni Aoi sa elder na babayaran niya siya para sa insidente. Sinabi niya sa lalaki na siya at ang kanyang kapatid ay aalis na. Sinabi ni Wu Jin sa kanyang kapatid na mananatili siya. Naiinis si Aoi na marinig ito. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung hindi pa siya sapat na nabugbog. Nang may malamig na tingin sa kanyang mga mata, tinanong ni Wu Jin ang kanyang kapatid kung mukha ba siyang nagbibiro. Kinabahan ang dalaga nang makita ang tingin sa mga mata ng kanyang kapatid. Tinanong niya ang kanyang dahilan. Ibinunyag ni Wu Jin sa kanyang kapatid na nakakabagot sa kanilang angkan. Tinanong ni Aoi ang kanyang kapatid kung ang Gu Clan at iba pang mga angkan ay mas kawili-wili. Sinabi ng lalaki sa kanyang kapatid na malamang na mas kawili-wili ang mga angkan na ito kaysa sa kanila. Inilagay ni Aoi ang kanyang kamay sa balikat ni Wu Jin at nagmakaawa na maging seryoso na siya. Pinaalalahanan niya na siya ang tagapagmana ng angkan. Ipinaliwanag ni Wu Jin sa kanyang kapatid na gusto niyang mag-enjoy sa buhay bago siya maging pinuno ng angkan. Pinaalalahanan niya na ang tanging paraan upang hindi maging pinuno ng angkan ay ang maging payle o mamatay. Gayunpaman, parehong hindi maganda ang dalawang opsyon na ito para sa lalaki. Ibinunyag ni Wu Jin sa kanyang kapatid na ayaw niyang maging pinuno ng angkan. Sinabi niya na ang lahat sa angkan maliban sa kanila ay simpleng isang halimaw na may suot na pangalan. Sinabi ng lalaki sa kanyang kapatid na magiging pinuno siya ng angkan upang hindi na siya kailangan. Tinanong ni Yang Chun ang second elder kung talagang papayagan niya si Wu Jin na makilahok sa kompetisyon. Tinanong niya kung gusto niyang makialam sa mga usapin ng Pang Clan. Sinabi ng Grandmaster sa ating bida na gusto niyang makilahok si Wu Jin ngunit ayaw niyang masangkot sa problema ng Pang Clan. Habang nakatingin sa dalawang magkapatid, naisip ng second elder ang isang solusyon.
Nang may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng elder kay Wu Jin na maaari siyang makilahok kung mananalo siya laban sa kanya. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Sinabi ni Aoi sa elder na walang katuturan ito. Tinanong ni Yang Chun ang second elder kung tuluyan na ba siyang nabaliw. Nang may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng elder kay Wu Jin na ang mananalo ay mapagpasyahan sa 10 galaw. Nang may seryosong tingin sa kanyang mukha, tinanong ni Wu Jin ang lalaki kung iyon lang ba. Sinabi ng second elder sa lalaki na hindi siya nagsisinungaling. Sa sandaling sinabi niya ito, sinabi ni Aoi sa kanyang bodyguard na ang pangalan ay Yobi na kunin ng kanyang kapatid. Nagpasya ang second elder na gumawa ng ilang alituntunin. Sinabi niya kay Wu Jin na mananalo siya kung magagawa niyang hawakan siya sa loob ng 10 beses. Sa sandaling sinabi niya ito, lumitaw si Wu Jin sa likod niya. Kinuha niya ang espada ni Yobi at susugurin na ang elder. Bago pa mahawakan ng kanyang atake ang lalaki, nagsimula siyang tumawa. Sinabi ng second elder kay Wu Jin na masyado siyang atat. Sa sandaling sinabi niya ito, lumingon ang lalaki at kinuyam ang kanyang kamao. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa arena. Isang announcer ang nagsabi sa madla na makikita nila ang isang laban sa pagitan ng dalawang bituin na mamumuno sa Gu Clan sa hinaharap. Tinukoy niya si Yonso bilang Flame Sword. Ngumiti ang dalaga nang marinig ito. Ang taong nilalabanan ni Yonso ay si Yang Chun. Habang nakatingin sa kanyang kapatid, nagtaka ang ating bida kung bakit niya nilalabanan ang kanyang kapatid. Nagbago ang eksena at ibinalik tayo sa nakaraan. Makikita natin ang second elder na nagbigay ng isang malakas na suntok sa mukha ni Wu Jin. Ang atake ay nagpatalsik sa binata. Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Nang may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya kay Yang Chun at Aoi na nanalo siya. Nagulat ang ating bida at si Aoi nang marinig ito. Pinaalalahanan ni Yang Chun ang Grandmaster na dapat ay iniiwasan niya ang atake. Tinanong ng second elder ang ating bida kung gumawa ba siya ng ganoong alituntunin. Sinabi niya kay Yang Chun na pareho silang sumang-ayon sa sparring match. Tiniyak niya na madyay gising din si Wu Jin dahil kontrolado niya ang kanyang lakas. Sinabi ng ating bida sa lalaki na wala siyang gagawin kung pupunta ang Pang Clan upang makipag-usap sa kanila. Pinaalalahanan ng second elder si Yang Chun na siya ang Pure Flame Fist. Tiniyak niya na hindi siya mamamatay ng mag-isa. Sinabi ni Yang Chun sa lalaki na sana ay mamatay siya ng mag-isa. Agad na sinabi niya ito, tinawag niya si Aoi. Sinabi niya sa kanya na ginawa ng second elder ang lahat sa sarili niyang kagustuhan. Sinabi ni Aoi na ayos lang ito. Sinabi niya sa ating bida na gumaan ang kanyang loob nang makita ang kanyang kapatid na walang malay. Ipinaliwanag niya na hindi niya alam kung anong uri ng gulo ang maaaring idulot ng kanyang kapatid. Sinabi niya sa ating bida na makatuwiran para sa second elder na magmungkahi ng spar. Tumawa ang Grandmaster nang marinig ito. Wala siyang ganoong intensyon. Ibinunyag niya kay Aoi na iminungkahi niya ang spar dahil naniniwala siya na nakakatawa ito. Hindi makapaniwala si Yang Chun na ang isang lalaking tulad nito ay naging elder sa kanilang angkan. Habang nag-iisip ang ating bida, tinapik siya ni CLA. Sinabi ni Yang Chun sa kanya na maaari na silang umalis ngayon. Sa kanyang pagkabigla, humanga si CLA sa elder. Sinabi niya sa ating bida na ang Bear Grandpa ay napaka-cool. Sinubukan pa niyang ilarawan kung paano siya lumaban. Nagulat si Yang Chun na marinig ito. Ang ekspresyon ng ating dalaga ay napakatapat. Nagtaka si Yang Chun kung paano nailigtas ng isang ganoong Cab-8 na bata ang mundo. Masaya ang second elder na marinig na pinupuri siya ni CLA. Sinabi niya na mas maganda ang mata niya kaysa sa malungkot na bata sa tabi niya. Nagpasya ang lalaki na bigyan si CLA ng isang regalo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang damit at kinuha ang isang pulang cookie. Nagulat si CLA na makita ang cookie. Sinabi niya sa matandang lalaki na palagi na niya itong nagustuhan mula sa simula. Tinanong ng second elder si Yang Chun kung nalungkot ba siya dahil si CLA lang ang nakatanggap ng regalo. Sinabi niya sa ating bida na may ibibigay din siya sa kanya. Sinabi ni Yang Chun sa elder na hindi niya gusto ang mga matatamis. Sa kanyang pagkabigla, ibinunyag ng Grandmaster na lalahok siya sa isang exhibition match matapos ang Unified Dragon Assembly.
Nagbago ang eksena at ibinalik tayo sa kasalukuyan. Tinanong ni Yonso ang kanyang kapatid kung hindi ba siya gagamit ng espada. Nagulat si Yang Chun na marinig ito. Nagtaka siya kung gumamit ba siya ng espada sa nakaraan. Ang Gu Flame Wheel Art ay maaaring gamitin sa iba't ibang sandata, at kilala ito na lalo na epektibo sa espada o kamao. Sa huli, napagtanto ni Yang Chun na ang paggamit ng kanyang kamao ay mas mahusay para sa kanya. Nagpasya siyang itigil ang espada. Nagtaka ang ating bida kung mukhang kakaiba ba na bigla siyang tumigil sa paggamit ng espada. Sinabi ni Yonso sa kanyang kapatid na wala siyang pakialam kung gumagamit siya ng espada. Masaya ang ating bida na marinig ito. Masaya siya na ang kanyang kapatid ay hindi mag-aalala sa bagay na ito dahil sa kanyang masamang pag-uugali. Nang mingiti sa kanyang mukha, sinabi ni Yonso sa ating bida na masaya siya at nagpapasalamat na mayroon siyang pagkakataon na ito. Nagulat si Yang Chun na marinig ang kanyang kapatid na tinawag ang sitwasyon na isang pagkakataon. Nang may nakakakilabot na ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Yonso sa ating bida na sa wakas ay mayroon na siyang lehitimong dahilan upang bugbugin siya sa harap ng lahat. Kinabahan si Yang Chun nang marinig ito. Naalala ng ating bida kung paano siya nakipagtalo sa Second Elder. Tinanong niya ang lalaki kung bakit kailangan niyang makipaglaban sa kanyang kapatid. Nang may kakaibang tingin sa kanyang mukha, ibinunyag ng Grandmaster sa ating bida na ayaw niyang umuwi ang mga tao na iniisip na nakakabagot ang Gu Clan. Madaling nakita ni Yang Chun ang intensyon ng matandang lalaki. Alam niya na inisip lang ng Second Elder na nakakatawa ang sitwasyon. Wala siyang pakialam. Nagpasya siyang sumuko habang nakikipaglaban. Halos parang alam niya kung ano ang iniisip ni Yang Chun. Nang may ngiti sa kanyang mukha, itinuro ng Second Elder si Wu Jin at sinabi sa ating bida na ang parehong bagay ay mangyayari sa kanya kung susuko siya. Hindi maintindihan ni Yang Chun kung bakit nagdudulot ng ganoong problema ang Elder sa kanya. Tinanong niya ang lalaki kung talagang gusto niya na makita siyang bugbugin ng gusto sa harap ng maraming tao. Tinanong ng Grandmaster ang ating bida kung talagang plano niyang matalo. Habang nakatingin sa kanyang kapatid, pinaalalahanan ni Yang Chun ang kanyang sarili na hindi niya maaaring sayangin ang kanyang pagbabalik sa nakaraan. Wala siyang nakitang dahilan upang sayangin ang kanyang lakas sa isang laban na hindi kailanman nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Habang nag-iisip siya, tinawag siya ni Yonso. Tinukoy niya siya bilang ang batang magiging susunod na pinuno ng angkan dahil lang sa siya ay isang lalaki. Kumuha siya ng isang posisyon at sinabi sa kanyang kapatid na kamumuhian niya siya hanggang kamatayan. Agad na sinabi niya ito, sinabi ng announcer na magsimula na siya. Mabilis na umatake si Yonso sa kanyang kapatid. Nagawa ng ating bida na umiwas sa kanyang atake. Inihampas ng dalaga ang kanyang espada sa kanyang leeg. Nagawa ni Yang Chun na umiwas sa pamamagitan ng pagyuko, at mabilis siyang umatras. Lumapit si Yonso sa kanya at inatake ang kanyang ulo. Madali ring naiwasan ng ating bida ang atake na ito. Nagulat ang kanyang kapatid na makita ito. Hindi niya alam kung paano naiwasan ng isang 2 star ang mga atake ng isang 3 star. Madaling nakikita ni Yang Chun ang mga iniisip ng kanyang kapatid. Nagawa ng ating bida na umiwas sa kanyang mga atake sa pamamagitan ng paggalaw ng kalahating beat na mas maaga kaysa sa kanya. Kahit na ginagawa niya ito, kinakapos pa rin sa hininga si Yang Chun. Napagtanto niya na kulang talaga siya sa pagsasanay. Mabilis siyang naglagay ng distansya sa pagitan niya at ng kanyang kapatid. Nagtaka siya kung paano niya wawakasan ang laban. Nagtaka siya kung dapat ba niyang hayaan ang kanyang sarili na tamaan. Hindi sigurado si Yang Chun kung makakalabas siya ng buo kapag natanggap niya ang atake ng kanyang kapatid. Habang nag-iisip siya, sinabi ng kanyang kapatid na sanay pa rin siyang umiwas. Agad na sinabi niya ito, lumitaw si Yonso sa tabi ng ating bida. Hinawakan niya ang kanyang damit at kinuha ang kanyang espada. Sinubukan niyang saktan siya gamit ang kanyang kahoy na espada. Sa kabutihang palad, nagawa ni Yang Chun na tanggalin ang damit. Sinira ng espada ni Yonso ang damit ng ating bida. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang kapatid na mas madaling umiwas kapag nag-swing siya ng may ganoong malinaw na intensyon. Sinabi niya sa kanyang kapatid na itigil ang pag-arte ng ganito. Nagtaka ang ating bida sa dami ng pagpatay na intensyon na mayroon ng kanyang kapatid upang mapunit ang kanyang damit.
Ibinunyag ni Yonso sa kanyang kapatid na pinilit niya ang kanyang sarili na tanggapin na hindi siya maaaring maging pinuno ng angkan kahit na nagtrabaho siya ng gusto hanggang kamatayan. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit ang isang taong tulad ng kanyang kapatid na nagsasayang ng kanyang buhay na parang isang walang kwentang tao ay magiging pinuno ng angkan dahil lang sa siya ay isang lalaki. Tinanong niya si Yang Chun kung naiintindihan ba niya ang kanyang sakit. Sa sandaling sinabi niya ito, binalutan ni Yonso ang kanyang espada ng kanyang enerhiya. Nagulat ang ating bida na makita ito. Sigurado siya na ang teknik na ito ay malayo sa 3 star. Habang umiikot ang kanyang espada sa isang baliw na bilis, nagsimulang umatake si Yonso sa kanyang kapatid ng mas agresibo. Bahagyang naiwasan ni Yang Chun ang mga atake. Kinuyam ng dalaga ang kanyang kamao sa galit. Sinabi niya sa kanyang kapatid na palagi siyang tumatakas. Agad na sinabi niya ito, sinubukan niyang suntukin ang ating bida. Naiwasan din ni Yang Chun ang atake na ito. Mabilis na lumingon si Yonso at sinipa ang kanyang kapatid. Sinabi niya na siya ay walang talento at hindi siya nagtatrabaho ng husto. Hinaranggan ng ating bida ang kanyang mga sipa gamit ang kanyang kamay. Umatras ang dalaga nang makita ito. Nang may galit na tingin sa kanyang mukha, sinabi ni Yonso sa kanyang kapatid na mawala na lang siya kung magiging walang kwenta ang kanyang buhay. Sa sandaling sinabi niya ito, mabilis siyang umatake. Nang lumapit sa kanya ang kanyang kapatid, nakita ni Yang Chun ang mga luha sa kanyang mga mata. Bago pa maabot ng kanyang espada ang ating bida, tinanong ni Yonso ang kanyang kapatid na mawala na lang tulad ng kanyang ina. Agad na sinabi niya ito, hinawakan ng ating bida ang kanyang kamay. Nagulat si Yonso na makita ito. Umalis ang kanyang enerhiya sa espada. Nang may nakakakilabot na tingin sa kanyang mukha, sinabi ni Yang Chun sa kanyang kapatid na ulitin ang sinabi niya. Palaging kilala ni Yonso ang kanyang kapatid bilang ang pinaka-cool na tao. Sa edad na 15 lang, natanggap niya ang titulong Sword Phoenix. Sa edad na 20, nagtapos siya bilang top ng kanyang klase sa Divine Dragon Academy, at siya ay itinalaga bilang ikalimang Sword Unit Leader ng Gu Clan. Kinilala siya ng lahat sa angkan. Sa kasamaang palad, hindi siya naging pinuno ng Gu Clan, sa halip ang magiging pinuno ay ang anak ng kerida na si Gu Yang Chun. Hindi kinamuhian ni Yonso ang kanyang kapatid dahil dito. Bagaman sila ay magkapatid sa ina, ang ina ni Yang Chun ay mabait sa kanya. Nagustuhan ng dalaga ang babae kaya ayos lang sa kanya ang pag-iral ng ating bida. Isang araw, biglang nawala ang babae. Inutusan ng kanilang ama ang lahat na huwag siyang hanapin. Dahil dito, walang sino man ang nagsikap na hanapin siya. Ito ang oras na nagbago ang pag-uugali ni Yang Chun. Nagsalita at kumilos siya. Nang bastos sa lahat, lumitaw ang mga alingaw-ngaw na hinawakan niya ang kanyang mga maid. Gayunpaman, wala pa ring pagbabago sa kanyang pagiging pinuno ng angkan. Ito ay dahil ang pinuno ng angkan ay palaging isang lalaki. Si Yonso at ang kanyang natatanging kapatid ay hindi pinansin. Nagtanim ng sama ng loob ang dalaga sa kanyang kapatid na napakaswerte at hindi niya alam kung ano ang mayroon siya. Hindi lang nagtanim ng sama ng loob si Yonso sa kanyang kapatid, kinamuhian niya ito. Nagbago ang eksena at ibinalik tayo sa kasalukuyan. Makikita natin ang ating bida na sinasabi sa kanyang kapatid na ulitin ang kanyang sarili. Sa sandaling nakita niya ang tingin sa mukha ni Yang Chun, alam ni Yonso na nasa panganib siya. Mabilis siyang tumalon pabalik. Bago pa lumapag ang kanyang paa sa lupa, lumitaw ang ating bida sa likod niya. Nang lumingon si Yonso, nakita niya ang kamao ng ating bida na papalapit sa kanya. Nagbago ang eksena at ibinalik tayo sa ilang minuto bago. Sa tuktok ng arena, makikita natin si Aoi at ang kanyang bodyguard na nakaupo sa tabi ng isa't isa. Sinabi ng dalaga sa kanyang bodyguard na si Yonso ay pareho lang ang edad sa kanya. Hindi niya inaasahan na si Yonso ay napaka-talented. Sinabi niya sa kanyang bodyguard na hindi niya maaaring patuloy na sabihin na siya ay mula sa Pang family. Tiniyak ni Yobi sa kanyang amo na maayos siya. Sinabi ni Aoi kay Yobi na may sinasabi ang ating bida at ang kanyang kapatid ngunit hindi niya sila marinig. Tinanong niya ang kanyang bodyguard kung naririnig ba niya sila. Sinabi ni Yobi sa kanyang amo na hindi niya sila maririnig. Tinanong ni Aoi ang babae kung ano ang dahilan. Bago pa siya makasagot, inilagay ni Woojin ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang kapatid at ipinaliwanag sa kanya na binalutan ng second elder ang entablado ng kanyang
internal energy. Sinabi niya na imposibleng marinig si Yang Chun at ang kanyang kapatid. Habang nakatingin sa namamagang mukha ng kanyang kapatid, sinabi ni Aoi na huwag niyang sabihin sa mga tao na siya ay mula sa kanilang angkan sa ganoong mukha. Tinanong ni Wu Jin kung nahihiya ba siya sa kanya. Naniwala ang dalaga na hanggal ang tanong na ito. Sinabi niya sa kanyang kapatid na manatili sa assembly hanggang sa bumaba ang kanyang pamamaga. Inabot ni Yobi sa lalaki ang isang ice pouch. Tinanong ni Wu Jin ang kanyang kapatid kung ang taong nakikipaglaban ay ang kapatid ng Sword Phoenix. Sinabi ni Aoi sa kanyang kapatid na si Yeon So ay nasa 3 star na at ang kanyang kasanayan sa espada ay napakakinis. Habang kumakain ng yelo, sinabi ni Wu Jin sa kanyang maliit na kapatid na tinatanong niya kung ang taong umiiwas ay ang nakababatang kapatid ng Sword Phoenix. Ibinunyag ni Yobi sa kanyang young master na parehong si Yang Chun at Yeon So ay mga kapatid ng Sword Phoenix. Ngumiti si Wu Jin nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na ang Gu Clan ay may isa pang henyo maliban sa Sword Phoenix. Habang pinapanood niya ang laban, tinitigan ni Aoi ang kanyang kapatid. Naalala niya ang sinabi sa kanya na magsaya bago maging pinuno ng angkan. Napagtanto ng dalaga na ang kanyang kapatid ay hindi magkakaroon ng ganoong tingin sa kanyang mga mata matapos siyang maging pinuno ng angkan. Habang nakatitig siya sa kanya, sinabi ni Wu Jin na tapos na ang laban. Sa entablado, makikita natin ang ating bida na sinusubukang suntukin ang kanyang kapatid. Sigurado si Yeon So na makakakuha siya ng pagkakataon kung iiwasan niya ang atake na ito. Sa kabutihang palad para sa kanya, nagawa niyang umiwas sa atake. Binalutan ng dalaga ang kanyang espada ng kanyang enerhiya at itinutok ang kanyang espada sa ulo ni Yang Chun. Bago pa mahawakan ng espada ang kanya, sinabi ni Yang Chun sa kanyang kapatid na naiintindihan niya siya. Naintindihan niya kung bakit siya kamumuhian ng kanyang kapatid sa paraan ng pamumuhay niya. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi kay Yeon So na intindihin din ang gagawin niya. Agad na sinabi niya ito, ginamit ni Yang Chun ang kanyang kamay upang itaboy ang kanyang espada. Nagulat si Yeon So na makita ito. Binalutan ng ating bida ang kanyang kamay ng kanyang enerhiya at ginamit ito upang tamaan siya sa ulo. Nawala ng malay ang dalaga at nahulog sa lupa. Sa sandaling nahulog siya sa lupa, sinabi ng announcer na nanalo ang ating bida sa laban. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.